Isang 22 taong gulang na pasyente ang minsang nagsabi sa akin, "Doc, 15 taon ko nang ginagawa ito sa parehong paraan, pero nitong huli, parang may mali. Hindi siya may sakit, hindi siya umiinom ng mga bagong gamot. Ngunit ang tahimik na sumisira sa kanyang katawan ay ang masturbasyon, hindi ang mismong gawain, kundi kung paano niya ito ginagawa. At wala siyang kamalay-malay na sinisira nito, ang kanyang puso, ang kanyang prostate, at maging ang kanyang kakayahang makaramdam." Ako si Dr. Alejandro Andro Reyes, isang urologist na may malawak na karanasan sa pagtulong sa mga lalaking lampas, seksenta, na mapanatili ang lakas, sirkulasyon, at kumpiyansa ng walang kahihiyan, tableta o hula-hula. Sinabihan ka na ito'y malusog, ngunit pagkatapos ng sintoma ang ilang pribadong gawi, ay maaaring tahimik na maging mapanganib ng walang anumang babala. Sa video na ito, ibubunyag ko ang 7 pagkakamali na ginagawa ng mga matatandang lalaki sa panahon ng masturbasyon at kung paano ito ayusin bago maapektuhan ang iyong enerhiya, pagganap o pangmatagalang kalusugan. At ang ika-6 na pagkakamali ay ang halos lahat ng lalaki ay nagkakamali. Magsimula na tayo bago tayo magpatuloy. Kung hindi ka pa nakasubscribe, magandang pagkakataon na ngayon para pindutin ang button na yon at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ng anumang payo sa hinaharap na angkop para sa mga lalaking lampas 60. At kung ang video na ito ay tumatak sa iyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0. Ang iyong feedback ay nakakatulong sa akin na lumikha ng mas mahusay na nilalaman para sa iyo. Ngayon, tingnan natin ang mas malapitan ng unang pagkakamali. Isa na naging mas karaniwan sa mga nakaraang taon at tahimik na binabago kung paano tumutugon ang iyong utak at katawan sa kasiyahan. Unang pagkakamali: paggamit ng porn bilang pangunahing stimulus sa loob ng maraming taon, hindi mabilang ng mga lalaki. Karaniwan ay nasa kanilang huling 60s o maagang 70s. Ang umupo sa aking harapan na may parehong tahimik na alalahanin. "Doktor," sabi nila, "parang wala na akong gaanong maramdaman. Para bang namamanhid na ang katawan ko at hindi ko alam kung bakit." Kadalasan, tinatanong ko sila ng isang simpleng tanong: gaano kadalas kang umaasa sa pornografiya? At halos sa bawat pagkakataon, napapayuko sila. Hindi dahil sa kahihiya, kundi dahil hindi nila napagtanto na maaring ito ay nakakasama. Nakikita ninyo, kapag ikaw ay lampas 60, ang dopamine system ng iyong utak ang responsable para sa kasiyahan at motibasyon ay hindi na kasing talas o kasing flexible tulad ng dati. Ang panonood ng walang katapusang mga clip ng mabilis at matinding adult content ay nagpapabaha sa iyong utak ng higit na stimulation kaysa sa idinisenyo nitong kayanin. At kapag ginagawa mo yan araw-araw, linggo-linggo, ang iyong utak ay umaangkop sa pinakamasamang paraan. Nagsisimula itong manhid. Ibig sabihin, ang mismong bagay na dati mong kinagigiliwan, ang tunay at natural na kislap ng intimacy, ay nagsisimulang maglaho. Ang haplos ay hindi na pareho. Ang iyong katawan ay hindi na tumutugon ng mabilis. At kahit na malusog ka pa rin sa pisikal, ang iyong kakayahang kumonekta ng malalim na makaramdam ng isang bagay na totoo ay tahimik na nawawala. Ang mas nakakalungkot pa ay maraming matatandang lalaki ang sinisisi ang kanilang sarili. Iniisip nilang nawala na lang ito dahil sa edad, ngunit sa katotohanan, hindi ito edad. Ito ay sobrang stimulation. At kung hindi mo ire-reset ang sistema ng pagtugon ng iyong utak, ang ganitong uri ng pamamanhid ay maaaring magtagal ng maraming taon, kahit na mga dekada. Kaya kung napansin mo ang pagbaba ng sensitivity,
ng koneksyon, o ng kasiyahan, huwag itong baliwalain. Ang unang pagkakamaling ito ay maaaring ang nakatagong dahilan sa likod ng lahat ng ito. At ang mas nakakagulat, ang susunod na pagkakamali ay walang kinalaman sa iyong pinapanood, kundi kung saan mo ito ginagawa at kung paano tahimik na sinisira ng kapaligiran yon ang iyong katawan sa mga paraang hindi nakikita ng karamihan sa mga lalaki. Ikalawang pagkakamali. Masturbasyon habang nakaupo sa inidoro. Ito ay maaring tila hindi nakakapinsala sa una. Kahit na maginhawa sa paglipas ng mga taon, marami akong nakausap na matatandang lalaki na tahimik na umaamin na ang banyo ay naging kanilang pribadong espasyo, hindi lamang para sa kalinisan, kundi para sa pagpapalaya ng sarili. Dito, walang nakakaistorbo, nakakandado ang pinto, at ligtas ang pakiramdam sa mga nakasanayan. Ngunit ang hindi na pagtatanto ng karamihan ay ang masturbasyon habang nakaupo, lalo na sa inidoro, ay nagdudulot ng mas malaking pinsala kaysa sa inaakala nila. Habang tumatanda ang mga lalaki, ang sirkulasyon ay nagiging isa sa pinakamahalagang sistemang dapat protektahan. Ang daloy ng dugo, ang pundasyon ng malusog na sexual function, kalusugan ng prostate, at maging ang iyong kakayahang makabawi pagkatapos ng climax. Ngunit ang pag-upo ng matagal, lalo na sa nakayukong posisyon na ginagawa ng maraming lalaki sa inidoro, ay naghihigpit sa daloy ng dugo sa pelvic region. Naglalagay ito ng presyon sa prostate, nagpapahigpit sa pelvic floor, at dahan-dahang sinisira ang mga nerbiyos na mas marupok na dahil sa edad. Nakita ko ng malinaw ang pattern mga lalaki sa kanilang huling 60s at 70s ay nagkakaroon ng pamamaga, pagtulo pagkatapos umihi, hirap sa ganap na pag-ubos ng pantog o pananakit sa paligid ng singit, ngunit hindi nila ito kailanman iniugnay sa pribadong gawin na ito. Ngunit masasabi ko sa inyo, bilang isang urologist na sumuri na ng mga scan, nakarinig ng mga kwento, at nag-follow up sa mga resulta, ang tila inosenteng posisyon na ito ay maaaring magsimula ng isang mabagal na chain reaction na nagpapalala sa lahat, mula sa intimacy hanggang sa pag-ihi. Ang solusyon ay hindi komplikado, ito ay simpleng usapin ng kamalayan. Kung ito ay pamilyar sa iyo, isaalang-alang ang pagbabago ng iyong kapaligiran, tumayo, humiga, bigyan ng espasyo ang iyong pelvic area para makahinga at magkaroon ng sirkulasyon. Dahil maniwala ka sa akin, ang iyong prostate ay tahimik na nagmamakaawa na tigilan mo na ang pagipit dito. Ngayon, kung sa tingin mo ay nakakagulat ang pagkakamaling ito, maghintay ka hanggang sa marinig mo ang susunod. Ito ay isang bagay na ginagawa ng karamihan sa mga matatandang lalaki nang hindi namamalayan, at lihim nitong binabago ang kanilang katawan para mas kaunti ang maramdaman sa tuwing sinusubukan nilang mag-enjoy. Ikatlong pagkakamali, pagmamadali. Sa karanasan, isa sa mga pinakakaraniwang gawin na nakikita ko sa mga matatandang lalaki, lalo na sa mga dumaan sa mga dekada ng stress, rutina, o simpleng natutong gawing mabilis at tahimik ang mga bagay, ay ang pagmamadali sa karanasan ng self-pleasure. Tinatrato nila ito na parang isang gawain na dapat tapusin, isang sandali na dapat lampasan, sa halip na isang bagay na dapat damhin ng lubusan. Ngunit narito ang problema, pagkatapos ng simptomang iyong katawan ay hindi na gumagana ng maayos sa ilalim ng presyon, literal o emosyonal. May mga pasyente akong nagsasabi, "Doc, gusto ko lang matapos agad. Wala akong oras magtagal." Ngunit kapag nagmamadali ka, inilalagay mo ang iyong nervous system sa isang estado ng tensyon. Ang iyong heart rate ay tumataas ng masyadong mabilis.
Ang mga daluyan ng dugo ay sumisikip at ang mga benepisyo sa relaxation at hormonal ng pagpapalaya. Oxytocin, dopamine, serotonin ay hindi naaabot ang kanilang buong potensyal. Maaari kang mag-climax, ngunit hindi nakukuha ng iyong katawan ang tunay na gantimpala. Sa halip na makaramdam ng kasiyahan, mas nararamdaman mong hungkag. Sa halip na maging masigla, nararamdaman mong pagod. Ang mas masahol pa, ang pattern ng pagmamadali na ito ay nagtuturo sa iyong katawan na ang kasiyahan ay mabilis, mababaw, at walang koneksyon. Sa paglipas ng panahon, nagsisimula kang mawalan ng sensitivity. Hindi mo mapanatili ang arousal, nahihirapan kang mapanatili ang interes sa isang partner. At sa lahat ng ito, iniisip mong dahil lang ito sa pagtanda. Ngunit hindi ito ay ang gawi ng pagmamadali. Isang gawi na tahimik na nagnanakaw sa iyo ng isang bagay na higit na makapangyarihan kaysa sa ilang minuto lamang ng ginhawa. Bagalan mo, hayaan ang bawat sandali na maging intentional. Ang iyong katawan ay may kakayahan pa ring makaramdam ng malalim na sensasyon kung bibigyan mo ito ng espasyo para makaramdam. Huminga. Mag-pause. Wala nang finish line. Tanging presensya na lamang. At sa pagsasalita ng presensya, hindi namamalayan ng karamihan sa mga lalaki na pinababayaan nila ang isa sa pinakamahalagang grupo ng kalamnan sa katawan ng lalaki, isang nakatagong sistema na kumokontrol sa lahat, mula sa lakas ng erection hanggang sa kontrol sa pantog. Iyan ang susunod. At kapag naunawaan mo ito, lahat ng tungkol sa iyong sexual health ay maaring magbago. Ika-4 na pagkakamali. Pagpapabaya sa pelvic floor. Karamihan sa mga lalaki ay hindi pa man lang naririnig ito, ngunit ang pelvic floor ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng iyong katawan, lalo na pagkatapos ng 60. Ito ang pundasyon sa ilalim ng iyong pantog. Iyong prostate, iyong mga sexual organ ang nakatagong makina na nagpapagana sa lahat, mula sa erections hanggang sa orgasms hanggang sa urinary control. At kapag ang grupong ito ng mga kalamnan ay mahina o napabayaan, lahat ay nagsisimulang magdusa ng tahimik ngunit malalim. Naaalala ko ang isang lalaki sa kanyang huling 60s, isang dating atleta, isang mapagmahal na ama, na lumapit sa akin na nagrereklamo tungkol sa pagbaba ng kanyang sexual performance. "Doc," sabi niya, "kumakain ako ng maayos, nag-eehersisyo ako, pero may isang bagay na hindi na gumagana. Ang hindi niya napagtanto ay ang kanyang pelvic floor, na dati malakas at aktibo noong kabataan niya, ay naging tulog na. Ang mga taon ng pag-upo, pag-iipon ng stress sa ibabang bahagi ng tiyan, at pagpapabaya sa bahaging iyon ng kanyang katawan ay nag-iwan sa kanya na walang koneksyon at nahihirapan. Kapag nag-masturbate ka nang hindi ginagamit ang iyong pelvic floor, o mas masahol pa, kapag umiiri ka, naglalagay ka ng hindi kinakailangang presyon sa iyong prostate at pinapahina ang mismong mga kalamnan na dapat sumusuporta rito. Sa paglipas ng panahon, ito ay humahantong sa pagtulo, pagbaba ng kalidad ng ereksyon, at nabawasang sensasyon sa panahon ng climax. Hindi ito isang bagay na biglaang dumarating. Ito ay dahan-dahang pumapasok taon-taon. Ngunit narito ang magandang balita. Maaari mong muling buhayin ang mga kalamnan na iyon. Ang dahan-dahang pagpiga sa lugar na ginagamit mo upang pigilan ang daloy ng ihi sa panahon ng arousal ay nagpapalakas ng kamalayan at lakas sa paglipas ng panahon. Ang simpleng gawin na ito ay maaaring maibalik hindi lamang ang pisikal na function, kundi pati na rin ang kumpiyansa. At sa pagsasalita ng kumpiyansa, ang sobra o kulang na aktibidad sa bahaging ito ng iyong buhay ay maaaring magdulot ng disbalanse sa iyong buong sistema. Maaari kang magulat na malaman
na ang dalas kung gaano kadalas mong hinahawakan ang iyong sarili ay maaaring gumanap ng mas malaking papel kaysa sa sinabi sa iyo. Alamin natin kung bakit sa susunod. Ikalimang pagkakamali. Masyadong madalas o masyadong madalang na paggawa. Ito ay isang paksa na maraming matatandang lalaki ang nag-aatubiling pag-usapan. Ang ilan ay nag-aalala na ginagawa nila ito ng masyadong madalas. Ang iba ay tahimik na nag-iisip kung masyado na silang matagal na hindi ito ginagawa. At sa pagitan ng kahihiyan, kalituhan, at mga makalumang payo, karamihan sa mga lalaking lampas 60 ay naglalakad sa isang malungkot at hindi tiyak na landas. Ang nakita ko sa aking practice ay ito parehong sukdulan ay maaaring magdulot ng pinsala. Kapag ang isang lalaki ay nag-masturbate ng masyadong madalas dahil sa ugali, pagkabagot o hindi nalutas na emosyon ng kanyang katawan ay madalas na hindi makasabay. Ang mga antas ng enerhiya ay bumabagsak. Ang tissue ng prostate ay naiirita. At sa paglipas ng panahon, maaari niyang mapansin na mas matagal siyang makabawi o na ang kanyang interes sa tunay na intimacy ay nawawala. Ito ay nagiging mas tungkol sa rutina kaysa sa pagnanasa. At iyon ay nagpapamanhid sa nervous system at umuubos ng sigla. Sa kabilang dulo, ang ilang mga lalaki ay ganap na humihinto. Marahil ito ay dahil sa gamot, mga alalahanin sa kalusugan, relihiyosong pagkakasala, o simpleng paniniwala na masyado na silang matanda para dito. Ngunit ang hindi nila napagtatanto ay ang katawan, tulad ng anumang sistema, ay nangangailangan ng regular na sirkulasyon. Ang sexual arousal, kahit na walang climax, ay tumutulong na mapanatili ang daloy ng dugo sa mga ari, nagpapalusog sa mga nerve endings, at nagpapanatili ng lakas ng erection. Kapag ito ay wala ng matagal, nagsisimula ang atrophy, nawawala ang pagnanasa, at ang pinto sa koneksyon, parehong pisikal at emosyonal, ay nagsisimulang magsara ng walang babala. Walang perpektong bilang, ngunit para sa karamihan ng mga lalaking lampas, 61 hanggang 2 beses bawat linggo na ginagawa ng may kamalayan, presensya at pag-iingat ay madalas na ang tamang-tama. Pinapayagan nito ang katawan na mapanatili ang sirkulasyon, ibalik ang hormonal rhythm at panatilihing buhay ang sistema nang hindi nauubos. Tandaan, hindi ito tungkol sa mga patakaran. Ito ay tungkol sa pakikinig. Ang iyong katawan ay nagsasalita ng mahina sa pagtanda. Ang susi ay matutong pakinggan ito. Gayunpaman, kahit na tama ang dalas, isang karaniwang pagkakamali ang maaari pa ring mag-alis ng lahat ng progreso. Ito ay isang bagay na ginagawa ng karamihan sa mga lalaki ng likas, nang hindi namamalayan na sinisira nito ang kanilang mga nerbiyos at binabago ang mismong hugis ng kanilang pagkalalaki. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano yon sa susunod. Ika-6 na pagkakamali. Paggamit ng masyadong puwersa o presyon. Ito ay isa sa mga pinakanapapabayaang pagkakamali na nakikita ko sa mga matatandang lalaki at isa sa mga pinakanakapipinsala. Hindi ko mabilang kung gaano karaming pasyente ang umupo sa aking harapan, bigo at nalilito, na nagsasabi ng mga bagay tulad ng, "Doc, hindi na ako gaanong nakakaramdam tulad ng dati." O, "Mas kailangan ko nang magsikap ngayon." At sa likod ng mga salitang yon ay madalas na may isang tahimik na gawi na hindi nila kailanman pinag-isipan ang paggamit ng masyadong maraming presyon kapag hinahawakan ng kanilang sarili. Naiintindihan ko. Habang bumababa ang sensitivity dahil sa edad, ang natural na tugon ay ang humawak ng mas mahigpit, pumindot ng mas malakas, o subukang muling likhain ang nawawalang pakiramdam ng may intensity. Ngunit narito ang katotohanan,
Sinusubukan ng iyong katawan na sabihin sa iyo na ang puwersa ay hindi nagpapanumbalik ng pakiramdam, sinisira nito ito. Ang mga nerbiyos sa iyong ari ay masilan, lalo na sa iyong 60s, 70s, at higit pa. Ang mga taon ng agresibong pagkuskos, matigas na pagpisil, o pag-asa sa mga bagay, o ibabaw na naglalapat ng sobrang puwersa ay maaaring humantong sa tunay na pisikal na pinsala, maliliit na punit sa tissue, pagkawala ng elasticity, at kahit na peklat sa ilalim ng balat na maaring magdulot ng kurbada, nabawasang daloy ng dugo at sakit sa panahon ng arousal. Hindi lang ito hindi komportable, maaari nitong permanenteng baguhin ang iyong anatomy. Ang ganitong uri ng trauma ay isang tahimik na magnanakaw. Hindi ito lumilitaw sa isang gabi. Ito ay dahan-dahang nabubuo at sa oras na mapansin mo ang pagkakaiba. Ang pinsala ay madalas ng malala, ngunit may isa pang layer dito kapag nararamdaman ng isang lalaki na kailangan niyang makipaglaban para sa kasiyahan. Nawawala ang kanyang koneksyon sa kagalakan nito. Nagiging isang pakikibaka ito sa halip na isang bagay na nakapagpapagaling. Ang mental na pattern na yun lamang ay maaaring baguhin ang kakayahan ng katawan na mag-relax at tumanggap, kaya't maging mas banayad, karapat-dapat ito sa iyong katawan. Pasasalamatan ka ng iyong sarili sa hinaharap at sa pagsasalita ng pagkawala ng koneksyon. May isang huling pagkakamali na mas malalim kaysa sa pamamaraan. Mas malalim kaysa sa katawan. Ito ay isang bagay na espiritual, emosyonal, at napakakaraniwan sa mga matatandang lalaki. At maaaring ito ang pinakanakapipinsala sa lahat. Pag-usapan natin ito. Ikapitong pagkakamali. Masturbasyon na walang emosyon, koneksyon, o intensyon. Ito ang pinakahindi nakikitang pagkakamali sa lahat at madalas na ang pinakanakasasakit ng puso. Hindi ito tungkol sa kung ano ang ginagawa mo, o gaano kadalas, o kahit saan. Ito ay tungkol sa kung ano ang nararamdaman mo kapag ginagawa mo ito. Sa paglipas ng panahon, maraming matatandang lalaki ang nagsisimulang tingnan ang self-pleasure bilang isang bagay na mekanikal, paulit-ulit, walang laman, at walang kahulugan. Nagiging isang tahimik na pagtakas ito mula sa kalungkutan o isang nakakabagot na gawi na ginagawa ng walang pag-iisip, walang emosyon, at walang intensyon. Nakausap ko na ang napakaraming lalaki sa kanilang 60s, 70s, at higit pa na nagsasabi ng parehong bagay, hindi na ito tulad ng dati. O hindi ko na nga alam kung bakit ko pa ito ginagawa. At ang katotohanan, ang kanilang mga katawan ay maaaring gumagana pa. Ngunit wala doon ang kanilang mga puso. Walang koneksyon, walang presensya, walang init. At ang emosyonal na distansyang iyon ay may epekto. Hindi lang sa isip kundi pati sa pisikal. Kapag ang masturbasyon ay walang koneksyon sa emosyon, sinasanay nito ang nervous system na asahan ang kasiyahan nang walang layunin. Maaari ka pa ring mag-climax. Ngunit ang iyong utak at katawan ay hindi naglalabas ng parehong mga nakapagpapagaling na hormone. Hindi mo nakukuha ang oxytocin na nagpapabuti ng mood o ang dopamine na nagtatayo ng motibasyon. Sa halip, naiiwan ka na may pakiramdam ng kabalisahan, isang anino ng kung ano ang dating karanasan. At mas malalim pa, pinatitibay nito ang ideya na ang kasiyahan ay isang bagay na ginagawa mong mag-isa sa katahimikan ng walang kagalakan, ngunit hindi kailangang maging ganoon. Kahit na ang solong paghaplos ay maaaring maging sagrado, may kamalayan at nagpapatibay. Maaari itong maging isang sandali upang muling kumonekta sa iyong tumatandang katawan, hindi sa kahihiyan, kundi sa pasasalamat. Ang iyong katawan ay iyo pa rin. Nakakaramdam pa rin ito. Mahalaga pa rin ito. Ngayong natalakay na natin ang lahat,
ng 7 pagkakamali. Pagsama-samahin natin ang lahat dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag naunawaan mo kung paano muling buuin, kung paano muling kumonekta ng may lakas, kumpiyansa, at sigla sa anumang edad. Pag-usapan natin kung ano ang susunod. Pagpapabaya sa mas malaking larawan. Ang iyong katawan ay nagsasalita pa rin sa'yo. Kung umabot ka hanggang dito, nais kong kausapin ka hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong lubos na gumagalang sa paglalakbay na iyong tinatahak. Sa paglipas ng mga taon, nasaksihan ko ang napakaraming mabubuting lalaki na tahimik na nahihirapan. Sinisisi nila ang edad. Sinisisi nila ang oras. Ang ilan ay sinisisi pa ang kanilang sarili. Ngunit ang katotohanan, walang sino man ang nagturo sa atin kung paano alagaan ang ating mga katawan habang tumatanda. Lalo na pagdating sa sexualidad, kasiyahan, at koneksyon. Narinig mo na ang 7 pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng mga